Hallelujah! Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaway-kaway nga po kung naririnig po. Hallelujah! Praise the Lord! Yan. Salamat sa Panginoon at tayo po ay naparito muli. Gaya na sinabi ng ating kanta, ang ating hangarin ay papurihan at takilan ng ating Diyos na buhay. Tayo po yung mabos saglit at tayo manalangin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na kami po iyong tinipon, Panginoon. Hindi po aksidente, Panginoon, na kami po narito para na Espiritu, nabigyan po kami, Panginoon, ng kaunawaan. Maintindihan po namin ang iyong salita, Panginoon, at mailagay sa aming puso. Tulungan niyo din po kami, Panginoon, na ipamuhay, O Lord God, na sa aming paglakad at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, bless mo po ang iyong salita, mga puso na tatanggap ng iyong salita at mga isipan na maunawaan ang iyong salita din po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Na magandang umaga sa ating dyan po sa Pilipinas, magandang gabi po sa Canada at iba pang dako ng mundo, mga kapamilya natin. Hallelujah. So, hindi ko na po pa tatagalin. Kakain na po tayo. Sabi ng ating MC, hindi lang ang tinapay na pupusok ang ating tiyan. Hallelujah. Pagyan sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi po tayo nabubuhay sa tinapay. At yun po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito, mga minamahal. So, ating pong nilagyan po ng ating pag-aaralan ngayon ay tema po natin is, sinabi ni Jesus, Jesus is the bread of God. Ako ang tinapay ng buhay. Hallelujah. Yun po. Ako ang tinapay. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Amen? So, background po, ganun po, back po tayo papatuloy. Nung sa John chapter 6 po, kung babasahin po natin, doon po may mga tao, maraming tao doon na nakapunta po doon sa lugar sa Galilea, sa dagat ng Tiberias po. Doon po siya nagturo ng salita ng Panginoon. At doon pinakain ng Panginoon Jesus ang 5,000. Kung i-imagine mo natin, 5,000. So parang isang auditorium na po yun, pero open space po yun. Pero dito, maraming, ito po yung kaganapan dito ay isa pong one of the famous mo na story na miracle story na ginawa ng Panginoon dito yung pagpapakain ng mga tao doon sa 5,000. So, pagkatapos po silang kumain, diba, sinabi ng Panginoon sa kanyang alagad, paano kaya natin mapakainin ito? Sinabi niya sa isang alagad niya, si Pedro. So, pero alam niya ng Panginoon ang kanyang gagawin. Pero alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon sa time na yun, nanalangin. So, to cut the long story short, kasi kasi sa time na yun, ang daming sumusunod sa Panginoon dahil po sa mga miracle na ginagawa ng Panginoon, maraming sumusunod sa Kanya, pero dito nasubok ang kanilang pananampalataya. Pati yung mga Hudyo, mga leaders, mga Pharisees, nasubok ang kanilang pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga disciples. So, nung ibabasa ko lang po para meron tayong background. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi ko sa John chapter 6, verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, pumunta si Jesus sa kabilang pampang ng dagat ng Galilea na siya ring dagat ng Tiberias. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. Ang daming pumunta kasi dami nilang nakita na miracle. So umakyat si Jesus sa bundok at tuloy naupo siya, nakasama ang kanyang mga alagad, malapit na noon sa Pasko na pista. Ibig sabihin ng Pasko, yung Passover ng mga Hudyo. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming tao lumalapit sa kanya,
ay sinabi niya kay Felipe, saan tayo po makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Ito'y sinabi niya upang siya subukin ito. Sinubok ni Jesus si Felipe. Philip, ang gagawin niya, alam niya ang kanyang gagawin. So, sumagot si Felipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryo tinapay, so 200 denaryo upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Kung tutuusin natin, yung 200 denaryo, sabi ni, sa time nila nito, yung 200 dinar is sweldo ng isang taon. Kulang yun. Kulang po ng papapakain doon. So, si Andres na nakapatid ni Simon Pedro, isa sa kanyang mga alagad, ay nagsabi sa kanya, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit gaano na ang mga ito na sa ganito karaming tao, gaano ito mapapagkakasya. So sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao, madamo sa dakong iyon. Kaya umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa mga nakaupo. Binigyan din sila ng mga isda hanggang gusto nila. Nang sila'y mabusog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipunin ninyo ang mga pinagpuputol-putol na lumabis, mga sobra, upang walang anumang masayang. Kaya kanilang tinipon ang mga ito at nakapunong ng 12 kain ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada o sa basket na lumabis sa mga kumain. Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa ng Panginoon, tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoong ito ang propeta na darating sa sanlibutan. Nang mahalata ni Jesus na sila ay lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya ay muling umalis na nag-iisa patungo sa mundo. Kung itutuloy mo natin yung kwento na yon sa kaganapan na yun is hanggang umalis si Jesus, hanggang sa lahat ng tao gusto nilang gawing hari kasi nakita nga nila na si Jesus ay gumawa ng miracle. Hindi nila, iba yung pagkatingin nila sa Panginoon na talagang yung prophecy sa Old Testament na siya ang magiging hari, pero gawin nilang hari dahil nakita nila na mayroon siyang kakaibang kapangyarihan o yung ginawa niyang miracle. So iba yung motibo ng mga tao kaya umalis ng Panginoon. Kung itutuloy natin ang kwento na yun, ang Panginoong Jesus, tinuloy niya ang kanyang pagtuturo sa kanyang ginawa. So ang maganda dito, yung ginawa niyang miracle ay inahalin tulad niya din sa kanyang sarili. So habang nagsasalita siya sa mga tao nandun ang mga Hudyo at sinabi niya na kung pupunta tayo sa John 35, 6:35, mag-jump na lang po tayo sa John 6:35. At sinabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Pero subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumampalataya. Yun po, nakita nila ang Panginoon pero hindi sila sumampalataya. Ang ibang pananampalataya ay yung nakita nila na yung ginawa niyang miracle sa Panginoon, sa ginawang miracle ni Jesus. So, nung sinabi niyo Panginoon habang nagsasalita siya, pati yung mga Hudyo, mayroong katanungan na pumunta sa kanilang isipan na paano kaya ito nagiging tinapay? Ano bang ibig sabihin? Kung babasahin po natin itong buong talata po is makikita doon ng mga sinabi ng mga Hudyo na anong ibig sabihin kakainin natin yung laman ng laman niya? Yun ang mababaw po ang kanilang pagkaintindi. So ang sinasabi ng Panginoon dito ay yung I am the bread of life, ako ang tinapay na buhay, na kapag sino mang lalapit sa Kanya, kakain sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po tayo magpupukus. Gagawin natin anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa talatang ito sa verse 35 na sinabi, ako ang tinapay.
Ibig sabihin, pinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tanging pinagmulan ng tunay na pinagmulan ng tunay at nagpapanatiling buhay. So, sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 48-51, dito inulit ng Panginoon muli na sinabi niya muli sa kanyang sa mga tao, mga Hudyo, mga alagad, na ako ang tinapay ng buhay at ito po ay inuugnay niya ang kanyang sarili sa manang ibinigay ng Panginoon ng Diyos Ama sa Exodus, sa Old Testament, Exodus chapter 16. So sinabi ng Panginoon na ako ang tinapay, inuugnay niya ang kanyang sarili. Kasi sa Old Testament, ang binigay na tinapay, yung real na tinapay talaga, yung physical na tinapay. Pero pero dito may mas malalim pa na ibinibigay ng Panginoon na mensahe dito sa mga tao. Ngunit siya ay higit pa rito sapagkat siya ang bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi mamamatay. Yun po ang kanyang sinasabi. Ito po ang ibig sabihin na ako ang tinapay na buhay. At dito po pa rin pinagtibay ang salita ng Panginoon sa John chapter 1 verse 4 na nasa kanya ang buhay at ang buhay na iyon ay ang ilaw ng mga tao. Ito ang buhay, ilaw ng mga tao. So ang physical na tinapay ay nagpapanatili ng katawan sa loob ng isang araw. Ang inuugnay ng Panginoon sa Old Testament doon sa Exodus na mana na sinasabi ng Panginoon, doon po ay physical. So pagkatapos nilang kainin ay mabubutong ulit sila. Yun po ay yung permanente po. Pero ang gustong ipapatid o gustong ipaunawa ng Panginoon dito ako ang tinapay ng buhay na sinasabi niya dito ay mas higit pa. Siya ang bumaba mula sa langit upang sino mang kumain nito ay hindi po mamamatay. Hallelujah. So, dito si Kristo ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. So, hindi ito sa isang pahayag lamang na physical o kundi spiritual. Hindi ito isang pahayag lamang na physical na tinapay, kundi ang gustong ituro ng Panginoon sa mga tao at sa atin din ay ang spiritual na binibigyan diin ang tunay na kasiyahan, pag-asa at kagalakan na matatagpuan lamang sa Kanya, matatagpuan lamang po sa ating Panginoon. So, ako ang tinapay ako ang tinapay ng buhay. Susunod po na pangungusap na sinabi niya po ay ang lumapit sa akin, ano pong ibig sabihin nito? Ang paglapit ay personal at sinasadya. Kung sino mang lalapit sa Kanya, so, ay talagang lalapit talaga, sinasadya mong lumapit sa Panginoon. So, ano pong ibig sabihin nito? Inaanyayahan ni Jesus ang lahat ng mga tao na gusto lumapit sa Kanya. So, personal po, approach is personal and intentional po. So, cross-reference po natin sa Matthew chapter 11:28. Ano pong sinabi doon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Kapatid, nabibigatan ka ba? Napapagal ka na ba sa iyong sitwasyon? Ito po ang salita ng Panginoon. Ito po ay inaanyayahan po tayo na lumapit sa Panginoon at ibigay po natin lahat ng kabigatan natin, pasanin at bibigyan po tayo ng kapahingahan at ibang kapahingahan na galing sa Kanya. Amen. So, yung tinapay po na literal po, yun po ay nagre-representa po ng temporary lang po. Lahat ng bagay ay temporary. Kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon at tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay, ito po ay magbibigay ng kapahingahan na hindi kaya ibigay ng mundo. Amen? Hallelujah. So, ipinapakita rin po sa salita ng Panginoon sa John chapter 10 verse 9 ang parehong larawan na ang pagpasok sa pintuan, ang pintuan ay si Kristo upang makatagpo ng pastulan. So, dito inilarawan din ng Panginoon na siya ang buhay na tinapay at siya din ang pintuan. Kung maaalala mo natin, ang isa pang pahayag ng Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya po ang daan at wala na pong iba, mga kapatid. Amen? So, kapatid, hindi po aksidente na ikaw ay nakakapakinig ngayon.
parang kung talagang pinapakinggan mo ang salita ng Panginoon, parang ang hirap intindihin, ang hirap po na unawain, pero ang isa po ang hangarin ng Panginoon na ang literal na tinapay ay nakapagbigay ng gutom, pero ang ibinibigay ng Panginoon kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon dahil siya po ang buhay na tinapay, kapag tayo po'y kumain sa binibigay niyang tinapay na ito, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi po, lahat, ito po ay sinabi niya sa kanyang pahayag na ang lahat, ang lumapit sa akin, sino mang lumapit sa akin, wala pong exemption. Ang lumapit sa akin ay ang mga mayayaman lamang. Ang lumapit sa akin ay ang may mga may pera lamang. Ang lumapit sa akin ay may mga kaya lamang. Hindi po sinabi ng Panginoon na ganun. Ang lumapit sa akin, at sa Matthew chapter 11, ang lahat, sabi po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod. So, ibig sabihin po, wala pong pinipili ng Panginoon dito. So, kahit doon po sa audience po na sinabi ng Panginoon ay lahat ay wala pong exempted. Hindi po lang lahat ng exempted na mayroong paborito ng Panginoon lahat. Pero yan po ang kagustuhan ng Panginoon, lahat ay makatagpo siya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen? So, kapatid, kung ngayong araw na ito, hindi ko alam kung ano ang iyong pinapasan, hindi ko alam kung ano ang iyong nasa puso mo ngayon, pero ito po ang mensahe ng Panginoon na tayo po lalapit ka po sa Kanya at ibigay mo lahat sa Kanya at bibigyan ka ng kapahingahan. Amen? So, susunod po na pangusap na sinabi ng Panginoon sa John chapter 6:35 na ating pinapag-aaralan ay sinabi po dito ay hindi magugutom kailanman. Hindi magugutom tapos meron pang kasunod kailanman. Ibig sabihin kailanman wala pong katapusan. Amen? So, lahat po ng lalapit sa Panginoon at kakain sa Kanyang ibinibigay na buhay na tinapay ay hindi po magugutom kailanman. Hindi kagaya po ng mga Israelite po sa Old Testament na nung kumain po sila, nagugutom sila, hindi pa sila nakontento, sila po ay kumuha para pang extra po, pero ang command ng Panginoon that time is kainin lang nila yung gusto nilang kainin, hindi po sila pwedeng mag-reserve. Pero dito makikita po natin na napakatigas ang ulo ng tao, ang mga Israelite, na kahit alam na nila ang Diyos ay makapangyarihan, binibigay na lahat ng mga request ng mga Israelite. Yun po, hindi po sila nakikinig sa Panginoon. Kaya po nagugutom sila lagi. Pero itong sitwasyon na ito, iisa po ang mensahe ng Panginoon na tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Pag tinanggap po natin, tayo po makikisalo sa Kanya. Kagaya ng sinabi niya sa Kanyang salita sa Revelation 3:23, ibig sabihin, makikisalo sa Panginoon, makikikain. So, you eat together. Kapag tayo po nakikipasalo sa Kanya, ito po bibigyan mo tayo permanente na satisfaction. Hindi po tayo magugutom kailanman. Amen? Ano po ibig sabihin nito? Hindi magugutom kailanman. Isang permanente kasiyahan at ipinangako ng Panginoon. So it's a permanent satisfaction. Garantisado na po kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ito po ay pinapahayag din po sa salita ng Panginoon sa awit o sa Psalm 107 verse 9. Sapagkat binibigyan kasiyahan niya ang nauuhaw at pinupuno ng mga mabubuting bagay ang nagugutom. Kapatid, aminin mo man hindi ikaw ay nagugutom. Pero ito ang oras na tayo po ay lumapit sa Panginoon at tanggapin ang ating Diyos sa ating buhay at ilapit natin lahat ng ating mga hangarin sa Kanya. Ang sabi niya, gusto mo bang permanente ng kasiyahan at garantisado na kasiyahan? Ito na po yung sinasabi ng Panginoong kapatid. Sa Psalm 107 verse 9, sapagkat binibigyan kasiyahan niya ang nauuhaw. Nauuhaw ka ba, kapatid?
Gusto mo bang mapuno? Lumapit ka sa Panginoon, lumapit po tayo sa Panginoon Jesus. Sa mga Hudyo, hindi po nila sila naniniwala kasi sinabi ng Panginoon Jesus, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin at hindi magugutom kailanman. Kaya napakababaw po yung pagkaintindi ng mga matataas na at matatalinong Parisiyo o mga Hudyo dito na sinabi nila, paano natin kakainin ang laman ni Jesus? Hindi nila alam na mas may matinding mensahe pa, mas malalim pa na mensahe na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon, di ba po, lahat, 5,000, lahat sila napuno. Kumain silang lahat. Yun po yung temporary na pagkain, binigyan ng Panginoon. Miracle po yun. So pagkatapos silang kumain, yun, nag-umpisa na ng Panginoon na magturo at sinasabi na niya na siya ang tunay na tinapay ng buhay. Pero yung mga tao, maraming question, maraming hindi po naniniwala. Kaya noon, kung babasahin po natin sa chapter na yun, marami po kumalis. Kasi sabi nila, ano ang tono na ito, napakahirap na maintindihin. Kasi hindi po sila open na tanggapin yung tono ng Panginoon. At ngayong araw na ito, mga kapatid, parang mahirap intindihin, pero ang sinasabi ng Panginoon ay ibigay natin, lumapit tayo sa Panginoon. Hindi po ang sinasabi ng Panginoon dito ay ang physical na tinapay ng ating kakainin. Ang spiritual po, ang kanyang salita, at lumapit sa Kanya. Kasi kapag nasa sayo ang salita ng Panginoon, na kahit po anong mangyari, ikaw ay malakas at ikaw ay hindi nagugutom. Ikaw ay permanenteng nasa-satisfy at garantisado mo yan, mga kapatid. Amen? Pumalakpak po nga tayo sa Panginoon kung naiintindihan natin. Hallelujah. So, ang makalupang pagnanasa ay bumabalik araw-araw. Gaya po ng sinabi ko kanina, na kapag kumain po tayo, babalik po rin, magugutom po rin tayo. Pero ang spiritual na gutom ay nagwawakas kapag pinakain ng tagapagligtas. Sino po ang tagapagligtas? Ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang salitang kailanman na sinabi dito sa pangusap na ito ay tuloy-tuloy po at hindi nagkukulang na paglalaan, provision po na binibigay ng Panginoon. Kapag ikaw at ako ay nakibahagi po, ikaw ay mananatiling busog. Amen? Amen. Hallelujah. So once we partake, you remain filled. Palagi tayong nagbubusog. Amen. So sunod po na pangusap na sinabi ng Panginoong Jesus is, at ang sino mang sumasampalataya sa akin, gawin din po, the same po. Sino mang sumasampalataya sa akin, bata, matanda, mayaman o mayaman o pobre, o hindi mayaman, or may kasalanan ka o may kurong kang ginawa o hindi, pero ano mang status ng iyong buhay, ang sinasabi nito, ang pinaanyayahan ng Panginoon is sino man po na sumampalataya sa akin. Ano pong ibig sabihin nito sa pangusap na sinabi ng Panginoon? Ang pananampalataya ay ganap at buong puso na pagtitiwala. So, belief equals wholehearted trust. Ibig sabihin yung pananampalataya natin equals wholehearted na puso na trust natin sa Panginoon. Yung pusong buong tiwala natin sa Panginoon. Amen? Sino mang mananampalataya sa akin, as those who believe, equals wholeheartedly trust in the Lord. So patuloy na inuugnay ni Apostol Juan sa kanyang sinabi sa kanyang sulat na pananampalataya sa pagtanggap ng buhay. Gusto mo bang matanggap ang buhay na walang hanggan? Sino mang sumampalataya sa akin, sinabi ng Panginoon. Sabi po sa John chapter 3:16, alam mo natin ito, for God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Kasi nasa Kanya po ang buhay. Siya po ang sinasabi na tinapay na buhay. Amen po? Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ang pananampalataya ay hindi po, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak,
mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. So, ang susunod po na pangusap na sinabi ng Panginoon ay hindi mauuhaw. So, sinabi pa, hindi magugutom kailanman, at sino mang lalapit sumampalataya sa Kanya, last na pangusap na sinabi ng Panginoong Jesus ay hindi mauuhaw kailanman. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? The promise is never thirst. Hindi po tayo mauuhaw, mga kapatid, na tayo po lalapit sa Kanya. Sinabi ni Jesus, kung kayo po yung mga mga Bible study noon ng last na tinuro ko po na sa Samaritan woman, na sabi ng Panginoon na sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi mauuhaw. Kasi hindi lang siya ang tinapay na buhay, siya rin po ang buhay na tubig. Amen. Kapag uminom po tayo, hindi po kailanman tayo mauuhaw. Yun po ang sinabi ng Panginoon Jesus sa encounter ng isang Samaritana sa balon. Amen. Sa John chapter 4 verse 14. So inulit ng pahayag doon po sa Revelation, inulit din po sa salita ng Panginoon doon po sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang nauuhaw ay lumapit. Siyempre po, kapag nauuhaw, kailangan po tayong maghanap ng tubig, di ba po? Kaya lalapit tayo sa may tubig. Ganun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon doon po sa Revelation o pahayag 22, versikulo 17. Nag-iimbita ng banal na espiritu at ang babaeng ikakasal, hali kayo, ang lahat ay nakarinig. Dito ay masabi rin, hali kayo, lumapit. Ang sino mang nauuhaw, ito po, ang sino mang nauuhaw at gustong uminom ng tubig, nagbibigay buhay, wala itong bayad. So, ang binibigay po ng Panginoon sa atin ay wala pong bayad. Ang ginawa po ng Panginoon, at tayo po ay nagpapasalamat, gaya po ng sinabi natin, nakita natin sa salita ng Panginoon sa John 3:16, na for God so loved the world, binigay niya ang kanyang anak, buktong na anak, sa lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang buktong na anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo dahil po sa ating kasalanan. Amen. So, wala pong bayad yung ginawa niya. Hindi po madali yung sakripisyo ng binigay ng Panginoon para sa iyo at sa akin, mga kapatid. Alam niyo po, ang sinabi po ng isang nagtuturo sa atin ay yung binigay ng Panginoon ng kanyang buhay, ang kanyang dugo ay libre. Ang dugo ng Panginoon na dumaloy sa krus ng Kalbaryo para mahugasan ng iyong kasalanan, aking kasalanan, ay libre po. Pero yung dugo na yun ay hindi po cheap o hindi po mahal po yung dugo na yun. Kaya po, tayo po rin magpapasalamat sa Panginoon dahil po yung bayad ng bibigay ng Panginoon sa atin. Ang ginawa niya sa atin, sakripisyo, isang buhay ng hari na lumikha ng langit at lupa. Ibinigay niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po, meron po condition nun. Kapag binigay niya yun, kailangan po buong puso natin tatanggapin ng ating Panginoon. Ibibigay, susuko natin ang ating buhay kapag doon po natin mararanasan ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon. Amen. Hindi po kailanman yan po ang sabi ng Panginoon. So, lahat ng tumanggap, lahat ng lumalapit, at may nais mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi magugutom, hindi mauuhaw, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi ka po itinataboy, yun po ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo itinataboy ng Panginoon kapag tayo po lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, walang bayad. At ang binibigay din po ng Panginoon na tinapay na buhay, wala pong bayad, libre po. Libre. Ang gagawin mo po lang, kapatid, ay maniwala. Maniwala ka, tatanggapin mo po. Hindi kagaya ng mga Pariseo, mga Hudyo dahil nung narinig na nila na sinabi ng Panginoon na ako ang tinapay na buhay, sino mang kakain ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinabi ng Panginoon. Napakahirap po sila na natanggapin kasi
hindi po sila talaga naniniwala. So, ang mensahe nito ay kailangan pong bukas na puso at bukas na puso ang pagtanggap. Amen? Bukas na puso ang pagtanggap. Kung paano physical na uhaw ay tanda ng pangangailangan, ang spiritual din po ay uhaw na tanda ng pangangailangan ng kaluluwa kay Kristo. Yung kung ang physical po natin ay nauuhaw, ang spiritual po natin ay nauuhaw din, mga kapatid. Kung paano natin pupunuin ang ating spiritual ay paano po natin tatanggapin ay makapaninig, tanggapin natin ang salita ng Panginoon sa ating puso. Amen? Ito po yung salita ng Panginoon ng tubig na buhay at tinapay na buhay na siya sinasabi. Amen? Hallelujah! Pakanuhin natin ang Diyos ng buhay. Amen? So, ang mga Hudyo na bulag-bulagan sa time na yun, sabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose at Maria na karpintero? Ang hirap nilang tanggapin yung salita ng Panginoon. Ang hirap nilang tanggapin, kaya lahat umalis. Tapos pati yung mga disipulo niya, na 2 disciples, sinabi na, pati rin ba kayo nadidismaya sa sinabi ko? Pero anong sagot ni Pedro? Paano kami nadidismaya sa sinabi mo, Panginoon? Dahil paano po kami madidismaya sa sinabi mo, Panginoon? Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos na sinugo ng Panginoon, ikaw ang Diyos. So naniniwala sila, kaya natanggap nila yung buhay na tinapay. Pero iba, kumain na sila ng literal ng miracle na yun, na tinapay, ay yung tinapay at ang isda. Pero yung eternal na sinasabi ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan, ay binibigay ng Panginoon, hindi sila naniniwala, umalis po sila. So sa oras na ito, mga kapatid, tanggapin po natin ang salita ng Panginoon dahil ang salita po ng Panginoon ay nagbibigay ng satisfaction sa ating buhay. At garantisado po yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, in-summarize po, ano pong matututunan natin dito sa inilahan ng Panginoon sa John chapter 6:35. Si Jesus bilang tanging sapat at walang hanggang sustansya ng bawat kaluluwa ng tao. Amen? Ang paglapit po sa Kanya, ito po ang ating tatandaan, mga kapatid. Ang paglapit po sa Kanya ay nangungulugang pagtalikod sa sariling pagtitiwala at personal na pagtanggap sa Kanya. Ang pananampalataya sa Kanya ay ang pagtitiwala sa Kanyang ginawa. Ang ating pananampalataya ay paniniwala po sa Kanyang ginawa. Amen? Sa Kanyang ginawa sa krus. Kailangan po natin tanggapin ang salita ng Panginoon. Kaya po kapag tinanggap po natin ang salita ng Panginoon, kaya po sabi ni Prophet Jeremiah. Ano pong sinabi ni Prophet Jeremiah? Sa 15:16, nang dumating ang iyong mga salita, aking tinanggap. Tinanggap niya po. Tinanggap ang mga ito. Ang iyong mga salita ang naging aking kadalakan at ligaya ng aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. So, kailangan po natin tanggapin. Alam niyo, pag tinanggap mo po ang salita ng Panginoon at ipinamuhay mo yung salita ng Panginoon, doon mo po mararanasan ang power, kapangyarihan ng salita ng Panginoon. At kung narinig mo lang ngayon at hindi mo tinanggap at hindi mo i-reject mo lang, hindi mo mararanasan. Mauuhaw ka talaga. Pero yung tinanggap mo, narinig mo yun, tinanggap mo ngayon, ilagay mo sa puso mo yung salita ng Panginoon, mararanasan mo yung power ng salita ng Panginoon, yung power ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po sinabi po sa salita ng Panginoon din po, King David, sa Psalm 119:103, how sweet is your word. Napakatamis ng iyong salita, Panginoon. Kasi naranasan niya po. Amen? Mga kapatid, alam ko po, meron pong mga kabigatan sa ating puso, ilapit natin sa Panginoon. Hindi po hindi po fiction ang sinasabi ko, salita po ng Panginoon. Dahil po ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay po, mga kapatid. Ilapit po natin ang mga problema natin sa Panginoon at kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay gawin natin, doon po natin mararanasan ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Kaya po,
Gaya na sinabi ng ating MC kanina sa Matthew chapter 4:4, ano pong sinabi noon? Na hindi lamang po ang tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay. Mararanasan mo lang ito kapag tinanggap mo at ipinamuhay mo. Pag hindi mo tinanggap at hindi mo ipinamuhay, hindi natin mararanasan ang salita ng Panginoon. At ang akin pong i-end sa ating pag-aaralan nito sa Matthew chapter 5:6, ano pong sinabi doon? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ano pong ibig sabihin ng mapalad ang mga nagugutom po? Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Panginoon. Gusto mo bang mabusog sa salita ng Panginoon? Tanggapin mo po at ipabuhay mo ang salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, meron po tayong naintindihan doon sa salita ng Panginoon. Siya po ang tinapay na buhay. Tanggapin mo natin ang sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. So, palakpakan mo ulit natin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Tayo po yung mabuo at manalangin. Panginoon, salamat po muli sa salita mo na aming napakinggan ngayon. Salamat po, Lord God, na ikaw po ang nagbibigay ng satisfaction at garantisado na po yun ang iyong salita sa amin. Lord, tulungan mo po kami na tanggapin ang iyong salita mula sa iyong bibig at ilagay sa aming puso, Panginoon, at tulungan mo po kami na ipamuhay ang iyong salita by the power of your Holy Spirit, Panginoon. Itulungan niyo po kami na ipamuhay, Panginoon. Gusto po namin na magkaroon po ng buhay na walang hanggan at hindi mauhaw sa buhat na sa tinapay na ibinibigay mo sa amin at inumin na ibinibigay mo sa amin. Lord, bless mo po ang bawat sa amin. Ikaw po ang mapupurihan. Salamat po sa salita na amin napakinggan po, Panginoon. At Lord, isip po po lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Back to the MC po. Praise the Lord. Ayan, praise the Lord. Pero pa muli para sa ating Panginoon. Hallelujah.